Rosalinda. Rosalinda, mahal ko. Umalis na tayo. Hindi naman ako kinakabahan na sinamahan mo ang kapatid ko buong hapon. Napansin ko kasi, nakuha niya na lahat. Nakuha niya na lahat ng gusto niya sa buhay pero hindi siya masaya. Di siya marunong makontento. Bakit mo nasabi yan? Kilala ko siya. Hindi siya nakukontento. Gusto pa niya ng iba. Sige na, huwag natin siyang pag-usapan. Ikaw na muna ngayon. Kumusta ka? Kasama ko halos buong araw si Tita Soledad at si Papa. Kumusta si tita? Tanggap niya na. Malapit siya sa Diyos, kaya hindi siya kumukontra sa gusto nito. At may pinag-usapan din kami. Tungkol saan? Anibal, may sasabihin ako sa iyong importante. Ano ba yun? Intindihin mo sana tong mabuti. Hindi mo magugustuhan pero kailangan mong malaman. Kailangan mong malaman ng totoo. Sige na, hinatid na kita kaya kailangan ko nang umalis. Sandali lang. Gusto ko munang malaman kung ano talaga ang nangyayari sa inyo ni Anibal. Anong sinasabi mo? Huwag mo nang itago pa, Fedra. Kabisado ko ang mga kilos mo. Sabihin mo sa akin, bakit naging interesado ka ulit kay Anibal? Huwag ka namang ganyan, Papa. Huwag kang mag-imbento dyan na wala namang katotohanan. Sanay ka ng mangagaw at alam kong wala kang nararamdamang konsensya dyan sa puso mo. Pero ngayon palang sinasabi ko na sa'yo, itigil mo na yan. Asawa na ng kapatid mo si Anibal at hindi ko hahayaan na basta mo na lang silang guluhin. Tandaan mo to, hindi kita papayagan. Sinabi ko na sa'yo, kung hindi ka pinuntahan ni Rosalinda kahapon ng tanghali, malamang may importanteng nangyari. At ano pa bang mas importante sa namatayan siya? Baka nga. Pero iba yung ugali niya kahapon. Ano ba dapat? Alam mo namang may pinagdadaanan siya, di ba? Hindi ko na alam kung anong gusto ko ngayon, Gerardo. At yung tungkol kay Fedra. Ibibigay ko ang lahat sa anak ko. Pero bumalik kay Fedra, hindi ko kaya. Mas mahalaga to. Kapag pinanganak na yung bata, ibibigay ko apelyido at pagmamahal ko katulad din ng kay Erica. Pero hindi na kay Fedra. Hindi na ako babalik sa kanya. Sana nga tama ka dyan. Ano kaya naramdaman ni Rosalinda nung sinabi mo nagdadalang tao si Fedra? Niloko niya ako, Mama. Niloko niya na naman ako. Paulit-ulit na lang. Sinubukan ko siyang mahalin at magtiwala ulit sa kanya. Pero sasaktan niya lang pala ulit ako. Bakit niya ako sinasaktan? Bakit hindi niya nalang sinabi sa akin nung una? Ay, kumalma ka muna. Si Fernando si mismo yung kusang nagsabi sa papa mo at sa akin. At doon na rin sinabi. Nabalak niyang aminin sa'yo pagdating ng tamang panahon. Hindi siya tumupad sa pangako. Maging patas ka naman. Ikaw ang nagsabi na naging mainit yung pag-aaway ninyo ni Fernando Jose. At saka iba na ang tono. At pareho kayong galit. Huwag niyo siyang kampihan, Mama. Hindi ko siya kinakampihan. Pero kilala mo naman si Fernando Jose. Padalos-dalos siya. Masakit magsalita. Sinaktan niya ako, Mama. Hindi na ako papayag na may manakit pa ulit sa akin. Sobra-sobra nang tiniis kong hirap. At ayoko nang magdusa pa ulit. Kahit ang kapalit ay talikuran ko siya. Bagay sa'yo ang pangluksa, senyora. Itigil mo yung pambobola mo. Hindi ako naniniwala. Malaya ka maniwala sa gusto mo pero nagsasabi lang ako. Sana nga nakuha ni Abril yung ganda mo eh. Mas ayos sana kung ganon. Ano ba talagang pakay mo? Bakit ba bigla ka na lamang naging mabait ngayon sa harapan ko? Alam kong hindi mo pinaniniwalaan yung sinasabi ko sa'yo ngayon. At dahil na rin sa ugali ko. Pero sigurado ko na nagsisi na ako at nagbago. Ah, ganun ba? At bakit naman biglang gusto mong magbago? Dahil sa'yo. Huwag ka nang mag-alala, Mama. Ayos lang naman ako. Huwag mo na akong isipin. Ayoko na po kayo madamay. Anak,
Mama, mahal na mahal ko si Fernando Jose. Sobra. Pero alam natin na hindi ito maayos. Tapos nalaman ko pa ngayon na si Fedra magkakaroon na ng anak sa kanya. Ay, Mama. Alex. Alex. Iiwan ko muna kayo. Pupuntahan ko si Javier. Alex. Alex. Kahit anong salamin, sasang-ayon dahil maganda ka at saka misteryosa. Hindi ka pwede magkaanak. Hindi, Anibal. Hindi ko kayang tuparin yung pangarap mong maging isang ama. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Natatakot ako. Dapat kong gawa ng paraan para akitin si Anibal sa lalong madaling panahon. Ayoko nang ituloy pa ang relasyon natin. May nangyari sa atin. Binigay ko ang sarili ko kay Alex. Ayaw ni Senyora Valeria na mapunta ang mana ni Alfredo sa mga tunay niyang mga tagapagmana. Pero bakit naman? Ang sinabi mo, legal yung testamento. Yung yaman na yon, kasama ba doon yung sa aking mama? Opo, sabi ni Berta napakayaman daw ni Senyora Veronica. Rosalinda.